Kindly open your Bible sa atong pagpadayon sa atong Sunday School, 1 Peter chapter 1, verse 23, 24, and 25. 1 Peter chapter 1, verses 23, 24, and 25. So, taas-taas nga verse atong pagabasahon. So, pasensya muna ha, kay murag natay technical problems sa ato ang monitors. But still, it is important that we have our Bible today. Amen? So, daghang salamat sa Ginoo nga even though natay problema sa atong technicals, pero ang atong Bible wala diy'y problema. Amen? Amen. So, once again, 1 Peter chapter 1, verse 23, 24, and 25. So ako na lang pagkabasahon, tanawan niyo sa mga Bibles ninyo. In verse 23, the Bible says, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of God, but the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So magpadayon tayo sa atong Sunday School bahin sa the Bible. So salamat sa Ginoo nga naang Bible atong matun-an ni ug ma-apply na sa atong kinabuhi. Let us pray first. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayos sa among kinabuhi. We praise you, Father God, sa tanang mga butang, ikaw nagatugod sa mga panalangin, ikaw nagahatag sa among kusog, sa tagsatasan ng trabaho, ikaw nagahatag, Ginoo, sa imong grasya, Ginoo, ikaw kanunay naghatag. Dear Father God, as we go on sa among Sunday School, ikaw magapadayon hatag na mo og kadaugan ni ini, Ginoo, nga kini masabtan namo sa iyan ang imong pulong ug ma-apply sa among kinabuhi. Dear Father God, as we go on, Ginoo, kanang kadaugan namo pray sa ngalan ni Jesus. Amen. So before ta magsugod sa atong Sunday School, natay naandan nga mag-memorize tag verse. So ato memory verse, 2 Timothy chapter 3, verse number 16. Sino pong mauna? Amen. Very eager sila ngayon ha. Ayun, nandito po. Amen. 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 Sino pa po? Amen. Amen.
Amen. Amen. Wow, daghan na. Kinsa pa? Dasig tayo na. Sa instruction. Naisumpay ito. Nasumpay na? Nasumpay na. Dahil ko dungog. Amen. Sino pa po? Napapay kamay time. Amen. O, tindog na. Amen. Sino pa? Dali. Natay kamay na time. Amen. Isa na lang, isa na lang. Amen. Daghang salamat sa naka-memorize. Pasensya na po sa wala participate karon kay wala na tayong time. Pero daghang salamat, daghan kay naka-memorize. Amen. Sa sunod, kung mahimo dagdagan pa nato no, napamantay last time. Okay, daghang salamat sa Ginoo sa atong memory verse. All scripture, so tanan gyud, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So here sa atong nabasa, sa atong Bible nga some facts about the inspired word of God. First, it is infallible. Di gyud masayo pang Bible. Amen? Next is invariable. Di gyud mausab ang Bible. Ang uban kay daghan lang kini daw ako ganahian ni ating usbon. Maghimot ag revision. Hindi na kinahanglan revision ang Bible. Ang kinahanglan nato ang change of life. No? Next is inexorable or kanang gitawag impossible to stop. When the Word of God says nga kini promise niya, kung imo nang himuon, di gyud kapugong ang tao. Kung panalanginan ka sa Ginoo, di gyud na makapugong ang tao na. No? Muna nasa pulong sa Ginoo. Next, number 4, it is invincible. Invincible, it doesn't mean nga dili nimo makitaan. Ang invincible po is too powerful to defeat. Di gyud kakapildian ng Bible. Bisa pag ingon nga, kabalo ko ta, naka-memorize ko na, pero kung ang kasing-kasing mo sayop gyud ta. No, kay nga naman, di gyud ka kapildi sa pulong sa Ginoo. And now, sa atong karon, it is inevitable without failure. Ang pulong sa Ginoo, dili gyud ni mapakyas. No, di gyud ni mapakyas. According sa pulong sa Ginoo, First Peter chapter 1 verse 23 to 25, for being born again not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Ang pulong sa Ginoo dili gyud ni corrupt. Di gyud ni daot, di gyud ni mapakyas. Daghan karon no na may naman karon sa sa ato ang time is na yung election. So naidaghang mga politiko pero we are not dito diri ta mo panig, diri ta tapita, usay nasa kasing-kasing ninyo mo na ibutar ninyo. Pero mas nindot ang ibutar na to pulong sa Ginoo. Yan ang pinaka number 1 nga diri gyud kung mudapig, diri gyud ko kanunay kay naman. According to the word of God, this is what incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. No? And then in verse number 24, for all flesh is grass. Timan ina doon flesh, kung gi-compare ta sa magitawag nga, muratag mga mga grass. Kung nakay flower ang isa ka grass, but pasabot na you have something. But still, we're just like a grass. Ingani, gustuhin mo man o hindi,
maabot yun ang kamatayan sa atong kinabuhi. Bisan pa unsa ka kadato, bisan pa unsa ka kasikat, umaabot yun na siya. No? But the Word of God will never fail us. Here, man fails because of its frailty. People grow old. Naabot ko sa Lanao, I was 21, and now I'm 41. Grabe no, dako, taas ng edad. Pero ang uban, wadyo nakaabot sa 41. Pamako yung mga classmates, same age na ako, pero at age of mga 30, 31, gikuha na sa Ginoo. Pero kini nakaabot pa ako, nakatungtong ko, salamat ko sa Ginoo. Pero umaabot yun eh, tiguang yuda. Ay, bad words din ang tiguang. Maidaran di ay. Oh, maidaran kita. And then, ang uban, people dies. Whether we like it or not, di gyud ta kapugong ana. Kaya ingon sa pulong sa Ginoo, naisgot na gyud ang tao, mabuhi ra gyud siya taman 70 years old. Kung medyo kusgan pa ka na, pakigitawag nga healthy lifestyle, mahimo pang utsinta. Sir, batang uban, nilapas pa, panalangin na sa Ginoo. Pero here, maabot gyud ang kamatayan sa atong kinabuhi. And people get sick. Daghan na jud, dagang sakit karon. Sa una, ang sakit sa una, ubo. Nung linya na nako, pneumonia. Ano kaya sa uban? Ano kaya ang term gamito na kayon? Bronchitis. Nag-evolve, pati sakit. Sa una, ang sakit is kanang tinatawag na, alam niyo yung sakit nga tamaritis? Alam niyo yung sakit na yon? Tamad. Tamaritis. Kanya, ngano na himong tamad? Pag suguon nimo, sakit akong tamaritis. Tapulan ba? Kaya nga naman, dagang sakit ba sa suguon? Di ba? Usahay sa atong mga anak, ingana ra ba? Doon, paliw ko anino, sakit akong, hasta kung pwede pa, buhok na lang, pati buhok sakit. Oh. Dear, ma-fail gyud kita mga tao. We are compared to a flower that withereth. We cannot stop it when it come. But the word of God endureth forever. Maybe, gwapa ka karon, gwapuhon ka karon, gwapo ka karon. Pero maabot kanang kagwapo nimo di na uso sunod. Or unsa man, bisan pa unsa kagwapa nimo, maabot ang time, ma-fade yun na siya. No? So ayaw salian ng kagwapa nato. O nato, no? Kaya nga naman, kita tanan, we are wonderfully and fearfully made. So ayaw mo ganoon na, grabe sila, reitsuraan. Uy, nabukay, we are very unique in our way. No? And maybe you have the strength, kusgan kay kasangatanan, kay batanon pa ka. To tell you honestly, bisag pagbatanon ka, kung wala ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, you are as weak as you are. Because the Word of God will give us the strength because it will be renewed every day sa atong kinabuhi. Maybe sabihin mo nga, Sir, batanon pa mi, Sir, di na kinahanglan og mga pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, kusgan pa mi. Here, time flies very fast. Sa una, mga bata, moingon sila, kala mga bata, naon pa. Karon wa na, nagdagan na. Sa sunod, ulitaw na. Si Ading, pag-abot diri sa tubod, to tell you honestly, 2 months. Pag-abot namin diri sa tubod. Nakakita na, basta gani mag-away, gani sila brother Rene Pasumila o si Titi Dayan, di mag-away na sila. Ang himuon ni brother Rene sa una, kuwaon si Ading sa kuha. Pagkuha niya kang Ading, duol sa Titi Dayan. Doon na si Ading. Wala, naulian na silang duha. Kaya nga naman, batanon pa si Ading. Karon, kuwaon kaya ni Rene, kuwaon si Ading. Ading, nag-away. Uy, kadako na ni Ading. Di ba? Ang atong time karon dali, ragyod. Paspas kayo sa nga tanan. So ayaw saligan ang oras ninyo karon nga batanon pa mo. Diha ta sa Ginoo. Amen? Maybe you are famous. Ang uban karon dagan ng vlogger. Basin karon, ay na nag-vlog diha ba? Ha? Dagang vlogger karon. Kaya nga naman, gusto po nga, syempre, gusto po mga extra income siguro na wala ko yung problema na, pero basin mo ba, sikat kay kakaroon, pero ang pangutana, taman ka Kaya nga naman, bago pa ka nagsugod sa vlog di mo, na basher. Kaya di bong basher, kinig yun, maulit yun ka ba?
Kung di na ako awa na. Mo pa'y pagsugod di mo, knockdown na. So, bahalag na i-basher, kaya para mo daghan po ninyong follower. Gamay ra nga. Sama ra ko sa atong Kristohanong ginabuhi. Nahimo kang Kristohano, nahimo kang luwas na ka, and then i-persecute ka, mo backslide ka. Kasiguro na ka sa imong kaluwasan, mo backslide pa ka. Sigurado ba ang pulong sa Ginoo, it will never fail us. So, ayaw mag-undang. No? Padayon ta, kaya naman, spend time with eternal things. Christians, ay lang po ka na nga, una-unaan mo mag-vlog ra ka para na kay kwarta. Medyo, meron kang point para sa atong pagkinabuhi na siya. Pero here as Christian, para lang sa kwarta, hindi po yan maganda. No? Spend with time with eternal things. 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are what? Temporal. Kaya nga, karon nag-Sunday school pa ako, base sa sunod, lahi na pod, kaya nga naman, temporaryo na ta dire, paggamit ta sa Ginoo. Here, but the things which are not seen are eternal. Kana mga butang nga dili na to makita, kana gyud ang eternal. So mga lagad ta sa Ginoo, bahalag dili ta swelduhan. Bahalag tamayon ta sa uban basta nangalagad ka sa Ginoo, tinud-anay lang imuha, munay ka siguro. Kaya nga naman mamatay ka karon, di mo madala imong sakyanan, imong balay, imong kwarta, imong jewelries nga perting daghana, usa pa mga butang nimo sa kalibutan. Di nini mo na madala. Tama ra gyud na. Bisag gani ang ngalan nato, tama ra lapida. Di nato madala. Ngalan nato, tama ra lapida. Bisan ba unsay nahuman nimo, usa pa man ka engineer ka, attorney ka or what, there's nothing wrong about that. Pero tama ra gyud ang lapida basta mamatay ta. Kaya nga, we must spend our life or things nga eternal. Dili ta maginabuhi na lang nga pag umaga ang atong isipin, unsa na atong kaunon, unsa na lang atong sanina, unsa na lang tanan. Here, unsa kay pangutanan nimo, I hope nga ang Bible nato atong nabasa. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth, and they that are hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Here, ang pulong sa Ginoo nagingon, blessed, bulahan. It doesn't mean bulahan ka kay nakaidagang kwarta. It doesn't mean bulahan kay dato ka. It doesn't bulahan ka kay tungod kay ansaman, famous ka. No, blessed is he that what? Read it. Hindi lang po abinasa. Read it, always reading. And then ay sumpa, hindi lang po pagbabasa. And they that hear the word of this prophecy. So, importante nga sa atong pagsimba, maminaw kita. Ayaw mo tutulog-tulog diha. Kaya gipaningkamutan, bayan mo ni Sunday School imuon. Ang nagwali po, naningkamot, bayan po nagrasya sa Ginoo. Human katulog ramo diha. Ang uban, silpon-silpunan rami ninyo. Isa ra gyud masabi namin sa inyo, okay raman na, pero wag gyud mo'y batasan. Panalitan, kamo daw diribe, tindog mo dire, tas naami dira. We are doing the same time, ganahan ka. Here ang pulong sa Ginoo, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Wala may nagbasa og comics dire. Wala may nagbasa og timeline sa uban ani. Ang ibasa nato pulong sa Ginoo. So everybody must keep up unsay nasa pulong sa Ginoo. And then keep those things which are written therein. Hindi lang po binasa natin, hindi lang po igo nato gipakinggan o ato gipaminawan, apan atong ibutang sa atong kasing-kasing. Kaya nga naman, pag maabot ang time na kay problema, na kay mahulbot. Kanya, kung na kay problema, ang Ginoo ra jud akong kalipay. Ang Ginoo maghatag na kog kusog. Karon, young people pa, nagsalig pagani sa ginikanan. Pag uli sa balay, hilak-hilak. Ano nihilak mo ka na? Imbulagan ako sa kong uya, mamatay na ko. Pag hilo mo mamatay. Di ka kahugas plato. Uyab-uyab, raday niyong gisgutan.
Ang ikip nimo dili ang uyab nimo, ang pulong sa Ginoo. Ang uban na rin, murag mamatay na lang, grabe jud. Taas na lang kong edad, wag gihapon ko'y uyab. Nga naman di ay. Sukdanan tayo ng kinabuhi na mga dagang uyab. Ang sukdanan sa kinabuhi, pila ka pulong sa Ginoo ang imong itipigan. No? Numbers, napakigamay nga time. Number 6, it is incomparable. Di mo na siya without equal. Ang mulong sa Ginoo, dili mo pwede i-compare sa uban, mga butang. Psalm 119 verse 72, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Grabe ang salmista, no? Ngano nakaingon ka siya ni? Kaya naman, naasay nakita sa pulong sa Ginoo, labaw pa sa bulawan, labaw pa sa silver. Gold and silver, it talks about treasures. It talks about treasures. Kung tanawon na to, treasures cannot compare to the Word of God. But yes, we need treasures. Kinsa iwa ninyo nagkinahanglan og kwarta. Taas kamot kay among bayloon. Kita tanan nagkinahanglan tag kwarta. Amen? Amen. Mura gamay ra man nagkinahanglan kwarta dire. No? Amen gyud. Kita tanan nagkinahanglan tag kwarta, pero dili nimo isalig ang imong pagsalig diha sa kwarta. Kay nga naman, kanang kwarta come and go baya na. Say come and go. Pagdawat nimo bayad og bills, bayad og utang. Pero ang uban diri direct na. Wala pa gani nakakwarta ng utang na. Ang uban gani niya nagplano na unsa pa karon? Abril. Sa umaabot na December namon koy madaog. Gikwenta na. Gikwenta na. Di ba? Huwag po kayo magsalig sa treasure na dawat ninyo. Kung sa'y naadya, mga usahay, kita mga Kristiyano na, hindi pa ako nagpapatama sa iba. Pero minsan tungod sa utang, tungod sa gusto lang natin, mangutang na lang yun ta, nga dili man nato kinahanglan yun, di ba? Okay, pangutana. Mabuhi ba ang tao nga wala internet? Gamay radyo ni tubag, pastor. Mabuhi ba ang tao wala internet? O ngano ang uban manggod, dili gyud malipay, makig-away man gyud kay gilista ng password sa Wi-Fi. Kana si Silvi usahay no? Mapalong lang gani ang ano dito, ako na ibasulon. Kana si Sister Jolly, gilista na po niya yung password. So may labot na ko, ano na ako sa balay. Ako ibasulon. No. Kung may problema sa internet, unsa man ako taga-Globe? Dili oy. Mamabuhi man ta wala internet. Another pangutana, mga young people, mabuhi ba mo walay cellphone? Ngano mo maglasong magyud, makik-away mo sa inyo ginikanan, mapalitin niyo kog cellphone kanang iPhone. 9 taon ginikanan na ako nasugatan sa ano, kanang nangatumang ko og Gloria Bazaar. Commercial pag gamay ha, gamay na lang yun. And then nagproblema yun siya, papa. Niya palit niya. Sir, ilaning iPhone? iPhone kay pangutana. Ako po, nagtanaw na po ko kung pila yun ba? Ako'y pagpangutana. 36, sir. Tulun, oy. Ano siya? Kini, sir. Gipili yung pinakabarato. 120,000? Kanya, kini, sir. Sir, 120,000. Alalum na kayang tulon, oy. Kanya, sir, nga naman, sir. Kanya, ganahan man akong anak og iPhone. God, kayo mo day sikat. Pag sure mo diha ay, ngita pa mamog cellphone, mabuhi, mangyapon na iwat ay cellphone. Unsa na tinuplok di ay, di mo ganahan? Sir, kini mangguy uso. Dili uso, oy. Unsay kinahanglan na ito, muna'y kinahanglan. Pangutanan na pod. This is the last time. Mabuhi ba ang taong walay pagkaon? Murag ang uban ka duha-duha. Kinsay dili ganahan ninyo kaon? Di ba kita tanan mo kaon? Karon usa mo may kaonon, giutang man ninyo cellphone perting dako Di nga. Sige, sulay niyo isuboy yung cellphone. Kung mabusog ba mo? Mo magay cellphone, kinapas mo ang uban. Sige, tuplok, gabiin na, bilar kayo sa kanatanan.
Dili nimo pwede i-compare ang pulong sa Ginoo aning kalibutan na? Dili gayud. Amen? Wala ko nasuko, nag-explain lang. No? Wala jud ko nasuko, nag-explain ra jud ko. Luke chapter 12 verse 34, this is the last verse nga akong pagkabasahon. For where your treasure is, there will your heart be also. Kaya base ng treasure nimo nasa cellphone na lang, base ng treasure nimo nasa kwarta na lang, mo kasing-kasing nimo layo na sa Ginoo. I hope ang treasure nato nasa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, unsa ragon ng panalangin, ang Ginoo may mga tagana. Dili man ang tao. Dili mo mama, dili mo papa. Gamito na sila. Pero ang panalangin naa sa ato nga Ginoo. Memory verse po nato next Sunday. Hebrews chapter 4, verse number 12. Hebrews 4:12. Ulitin ko po, Hebrews 4, verse 12. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takta sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Salamat, mi Ginoo, nga ikaw naghatag kadaugan sa among Sunday School, and we pray also sa kadaugan sa mga panimbahon karong kabuntagon. In Jesus' name we pray. Amen. Break